Good day, ako si Captain Shuaidan Ayada. During Marawi Siege, ang unang pasok ko noon is second lieutenant pa ako noon, way back 2017. Sa member ako, platoon leader ako ng 14th Scout Ranger Company. So, ang tasking ko noon is supporting effort from the supporting effort. Ang main effort lagi namin doon is yung Company XO na si Sir Quiapo. Then kasama niya nun si Master Basa. Ang isang naging tasking namin doon is i-assist namin yung 10IB. Yung makuha yung isang building doon, mga 6-story building. Then ang unang papasok sila Master Basa nga. Then pag nakuha na nila yung isang story doon, susunod kami. So, pagpasok nila noon, after nila makuha, sumunod agad kami, inoccupy namin yung ang pinakamataas na kuan sa mga 4 story. Pagka-occupy namin noon, then, after ma-clear yung building, may nakita sila Master Basa na may basement pa. Then, nung nakita nila yung may basement, pinasok nila yun, yung team nila. Then, nung pagpasok nila bago nila pinasok yun, tinapunan muna ng mga granada tsaka molotov para in case na may IED disrupt yung IED na yun. Then, yun nga, after nung matapunan nila, sinunog, yung usok na yun parang pupuno na doon sa building na yun. Ayos yung kami sa taas noon nahirapan na kami hinga, nagtakip na kami ng yung basa na towel or para makahinga lang kami kasi napupuno na ng usok yung building. Then after noon, pinasok na nga nila Master Basa, then suddenly meron pa talagang sumabog na IED noon. Na-wounded sila noon, in-extract noon sila Master Basa. Then, after noon nung ma-extract na sila, continue clearing kami sa basement noon. Then, after noon na-clear na yung building, then pag-on forces na ulit yung other unit noon. Anong kwan mo na Aidan? Kasi ka noon 2015 ka nag-report sa atin. So pagsabog ng Marawi, very very young lieutenant ka pa. So talagang nanggaling ka pa ng schooling, di ba? Yes, sir. Anong feeling mo nung unang pasok mong ganun? Kasi medyo, I'm sure, ibang experience yun sa'yo. Yes, sir. Mali, nung unang pasok dun, sir, is yung pakiramdam nga, sir, habang nasa schooling kami, sir, kung ano ba yung nangyayari sa Marawi, kasi nag-start yun, sir, May. Ongoing na yung schooling, sir. Then, hanggang June, sir, nababalitaan pa rin namin, sir. Dumadami na yung casualties, sir. Kami, sir, nag-i-schooling. Na-curious kami, sir, kung paano ba yung counter nun, sir. So, ikaw nun, parang alam mong didiretso ka ng Marawi after schooling. Oo, sir. So, sige nga, ikwento mo nga, yung mindset. Of course, volunteer ka sa atin. And hindi ka naman nag-volunteer sa atin kung sa FSRR, kung hindi ka motivated to fight. Anong feeling mo nun? Excited ka ba nung nag-schooling na alam mong talaga mapapasabak ako? Excited ako nung kasi mahabang talaga yun, mahabang gera kasi ilang buwan na, di pa natatapos. Then papasok kami doon na galing schooling, which is compare doon sa mga nauna, nakadami na silang encounter noon or doon sa Marawi bago kami dumating. Bali, yun nga, na-excite, then nagpapaguide din sa kanila kay CEO, kay Company XO noon kung anong mga kailangan gawin since bagong pasok pa lang kami nung time na yun. Paki-explain mo nga yung naging role ng 14th Scout Ranger Company kasi kayo yung parang inuhugot-hugot, dinedeploy kahit saan di ba? At napakahirap nung naging unit, ng trabaho ng unit nyo. Paki-explain mo nga paano kayo in-employ ng mga panahon na yon.
yung buong Marawi. Yes, eh. Bali yung 14 company is parang QRF siya ng TGP Musang. Kung saan yung batalyon usually na kailangan ng more strength, mas maraming tao na kailangan na papasok for the mission, doon nakukumit yung 14 na experience ng 14 company, ma-assign sa iba-ibang batalyon, hindi lang sa organic batalyon ng Ranger na first, second, third, fourth nung time na yon. Even sa infantry batalyon na augment din yung 14 company, sa 63rd IB nag-assist yung 14 company, pati sa 10 IB nung time na yon. So yun yung ano nyo. Ibig sabihin, ang dami nyo rin. Tuloy-tuloy din kayo na hinugot-hugot, dinedeploy-deploy. Yes, eh. No? Bilang isang platoon leader, gaano ka-importante yung trabaho mo bilang, di ba, si XO mo, hindi ba maka-function kasi ang Ranger kung hindi dalawang mutually supporting eh. So ikaw kasi, si XO mo, normally ang main effort, ikaw ang taga-SBF o support by fire. So, Okay. gaano ka-importante dun sa mga naging missions nyo, yung naging papel mo na, di ba, assault sila, ikaw dito, di ba, ikaw yung pang disimula sa kalaban di ba? Yes, eh. Paki-explain mo nga yung role Bali, na yun. Usually si Company XO ang main effort since yung experience ni Sir Quiapo noon is yung parang nung simula pa lang ng Marawi, nandun na siya. Kaya yung trust ni CO is nandun talaga sa kanya, kasama niya si Master Basa. So ang tasking ko noon is a supporting effort. Kung pagpasok nila, kung may mag-exit sa ibang side ng building, yun yung naaabangan namin, nagba-blocking kami. Kasama ko noon yung dalawang sniper namin sa company. So yun yung yun yung kaya naging successful yung 14 di ba, dahil sa ganun na concept ng yung palo ng nandun ka palagi na taga ganon. Yes, eh. Anong una mong hindi makalimutan na bagbagan? Yung kapapasok mo pa lang Anong yung unang hindi mo makalimutan na firefight mo doon? Yes, eh. Bali yung pagpasok nung sa 10 IB, nung mag-assist kami sa kanila is, yung isang di ko makalimutan is, unang pasok, parang ganun yung pakiramdam, firefight, then halos masupukit na kami nun. Dahil sa usok na galing basement, halos matabunan na yung buong building, then di ka rin pwede mag-expose kahit saan kasi mataas yung building ngayon, then halos tagusan lang din. Yung open na siya. Kasi nabagsakan na rin yun sa tuk-tuk niya ng EP50 pero di lang ganong na-damage. So siya ano talaga siya ng FA50 na patakan talaga ng FA50 pala. Yes, eh. Pero paki-explain mo nga ano yung nangyari sa 10 IB doon? Ito ba yung ni-rescue din ng 14 na yung may naiwan na yung building na yun, yung sa 10 IB? Itong building na to? Yung 10 IB na yun, sir, is yung building is parang kailangan nila ng assistance na makuha yung parang 4 or 5 story building na yun, sir. Para makabanti din yung ibang forces sa ibang sector dahil parang key terrain talaga yun, sir, na pag di pa nakuha yun, di rin makabanti kasi maraming pumipitik galing doon sa building na yun dahil sa yung key-terrain, mataas siya. Pero ikaw scout sniper ka, veterano ka na. Mamaya sa second part, ikukwento mo yung isang major mo sa Sulu. Pero yung mga unang mga linggo mo na gano'n na pakikipagbakbakan, how does it compare sa turo sa PMA? Di ba? Tinuturuan tayo ng combat, etc. Yes, sa academy, di ba? Pero nung maramdaman mo na, yung ma-experience mo na, ano yung feeling mo nun? Ang napili ko na talaga doon, tsaka naituro is yung, pag na-apply mo talaga doon is yung reading or setting the example. Dahil kung anong gagawin mo, titignan ka man din ng tao mo kung paano mo sila dalhin. Di ka man din pwede na magsabi ka lang tapos wala kang action kung anong gagawin.
So kailangan mo talaga ipakita sa kanila na yung sinasabi mo sa mga tao is ikaw yung nangunguna na gawin yun at susundan ka nila at siguradong hindi naman pababayaan dahil sa samahan din natin sa Ranger. Bigyan mo nga ako ng example na yung ganun ba, yung tipong ito talagang pinakita mo rin talaga sa tao mo na ano, yung bago ka, very young lieutenant, second lieutenant eh. Kasi yan palagi yung challenge naman sa atin, di ba, yung first time to lead. Bigyan mo nga ako ng example na yung parang, ito, pinakita ko talaga na leader ako, yung isang firefight mo sa Marawi na ano talaga, ito talaga, ako to. Bali, yung napakita ko doon is nung sa assist naman sa 63rd. Nung i-assist namin sila is tatawid pa kami ng kalsada noon. Then kunin namin yung isang building doon. Bago maka-execute yung main effort na magabante kasi from that building is makikita mo yung loob ng papasukan ng main effort. So, bago makuha yung building, para mauna ka talaga para makuha yun, tapos susunod na yung tropa, then makita mo talaga na yung walang iwanan sa Ranger na kukunin talaga kung ano yung mission, gagawin at gagawin kung ano mang pagaan, makuha lang yung ma-execute yung mission. Sige, Aidan, explain mo nga doon kasi ito nakwento na to ni 63rd IB Commander Colonel Flores eh. Pero hindi pa siya yung BATCOM nung i-rescue nyo o tulungan nyo yung 63rd eh. Ito yung panahon na napin down sila, di ba? Oo, sir. Sige nga, explain mo nga yung more detail yung ginawa nyo doon. Yung more detail yung mismong yon. Yes, sir. Bali yung background nun, sir, is may casualty yung 63rd IB noon na nasa harapan pa na hindi nila ma-extract dahil sa kapal ng kalaban nun. So, tinas kami na i-assist namin yung 63rd IB para makuha yung mga casualty nila na nandun pa sa harap. So, yun, binagplanuhan ng 14 company kung paano ma-execute at makuha yung casualty nila. So, in-execute namin na ganun na dito sa kabilang building, mauna muna yung supporting effort, kami yon na mabisual namin yung kalsada, possible may mag-reinforce o mag-exit, mabisual namin kasi kasama ko nga yung scout sniper team doon nung nag-supporting effort. Then, nung mabisual ng supporting effort kami, yung loob ng building, di naman totally visual eh, pero makita na is, yun nga, nag-signal na din sa main effort na pwede nang pwede pumasok. Then, after nun ma-execute ng main effort is nakuha na nga yung casualty nila. Then, in-extract na siya. Naiwan, paki-explain mo nga, naiwan kasi yung mga patay nila doon sa, paki-explain mo yung loob nung nakita mo, di ba? Dala mo yung sniper. Yes, So, paki-explain mo nga yung itsura nung nakita mo nung bago mo kinall in yung sina-XO mo. Bali, ang makita namin sir is di naman totally kasi may mga bintana-bintana lang. Pamaninag lang kung mayroong pagtao or may kalaban bago namin nasabihan yung main effort na pwede na sila mag-assault dahil limited lang din talaga dahil sa mga buildings nga, limited visual lang din kami dun sa objective. Pero nung makita mong, bakit mo ginawa yun? Dahil klaro na sa'yo, okay na? Klaro naman per visual namin. Then, yun nga, in-scan naman ng sniper. Wala nang makita. Then, yun na, nagpa-call na sa main effort. Kasi simpleng-simple mo kinukwento to, pero napakalaki nung naging mission nyo ng 14th SRC dito, di ba? Itong encounter na to dahil sa totoo lang nagpasalamat yung 63rd sa inyo dahil, di ba, kayo talaga yung yung... Yes, eh. Sige nga, masyado mong simple kinukwento kasi yung ang laking ang laking tinulong nyo doon, di ba, na
kung hindi 14th yung dumiskarte doon. Di ba, hindi na natin banggitin dito, pero may nangyari na noon sa tropa pa nila, di ba, na, ito ba yung major na ano yung tropa nila? Itong encounter na to, yung 63rd, yung maraming o iba pa? Parang iba pa sa pang main. Ito follow-on na to, di ba? Yes, eh. Yung una, mas matindi, pero huwag na natin banggitin dito. So, anong fulfillment mo nun? Yung nakukuha mo na yung galaw ng pagiging platoon leader, Marawi platoon leader. So, ang fulfillment doon is parang di ka na ganong mahirapan, nagagamay mo na yung pagiging platoon leader dahil sa ilang days na doon, umabot ng months, yung experience doon. So, gagamay yung fulfillment na yung mission is na-execute mo lahat na halos less casualty. So, yun yung pinaka-fulfillment doon. Ano hindi mo makalimutan sa mga tropa? Yan, isa dyan si Master Basa kasi talagang kasama nyo and then matindi rin pinamalas niya doon, di ba? Yes, Sa paglilid ng tao and then sa mga tropa mo, anong hindi mo makalimutan na mga galaw ng mga tropa ng mga panahon na yon? Yung galaw ng tropa is halos wala ka tayo makomment dahil yung execution, lahat ng sasabihin mo is gagawin talaga nila during mission sa Marawi. Kung may papakuha, kukunin at kukunin na objective, without mental hesitation na gagawin talaga nila yun. Ikaw din, siyempre. Yes, eh. Bilang platoon leader, di ba? Yes, eh. Meron ba mga panahon din na medyo muntikan ka rin? Meron, sir. Bali yung doon din sa sector nun, sir, is pinariko na sa amin yung may pinarikon si CEO nun, sir. Ako nagriko nun, sir. Then, pagbaba namin, sir, sa pagbaba namin sa basement is yun nga, clear naman siya sa yung unang tingin mo, clear siya, wala nang kalaban. Pero nung pagbaba mo doon, is yung biglang may mga pumitik. Kumbaga may nagputok sa inyo, then di mo alam kung saan direction, di mo alam yung specific direction ng pinanggalingan ng putok. Kaya nung kala mo clear sa baba, bumalik ulit sa second, then ini-secure yung ibang sector pa para ma-ensure na clear talaga yun. I-explain mo nga yun. Sige, ikwento mo nga yung experience na gano'n yun. Di ba, madilim, baka, ipa-clear, di mo alam saan yung kalaban. Ikwento mo nga yung gano'n na experience para sa isang young lieutenant. Yes, eh. Bali yung recon yung building na yun, tawid kami. Nung pagtawid namin, kasama ko ata ng isang team. Then tinignan namin yung area, yung mga building doon kung saan yung possible approach bago execute yung mission. Kasi meron pa sa unahan nun. Nung makita namin, tinignan namin, nagsimula kami sa second floor nung building na yun. Then after nun, is bumaba na kami sa first floor. Then tingnan nga namin yung mga possible approach, possible location ng kalaban. So yung isang location nga doon is parang wala kang makita, wala siyang gamit, blanco lang siya na parang kwarto. Pero nung pagpasok namin doon is biglang may pinutukan kami pero di namin alam yung specific direction nung pinanggalingan ng putok. Madilim. Di naman gaano madilim. Pero talaga yun yung mga anong time naman yung parang kinabahan ka rin. Yung talagang nayanig ka rin ng konti. May time ba yun? Yung di ba may nangyari kasi yung medyo nadadaplisan ka o medyo may IED na hindi mo nakita or meron ka bang gano'n na nangyari sa'yo? Wala naman, sir. Okay. Ano ang di ba, pumasok ka mga July, August, di ba? Yes, sir. September, anong feel mo na nun? Parang, kayang-kaya ko na tong papel ko na
support by fire sa aking XO, bagbag kami dito. Kasi parehong delikadong trabaho nyo naman eh. Ano yung kwan mo na noon, nung nagagamay mo na? Anong feeling mo na noon? Na ine-enjoy mo na ba yung ano? Anong nangyari na sa ano mo? Nung panahon na yung mga September, August, September, ganon. Bali na-enjoy naman yung, nung magamay mo na yung galawan doon sa loob, ma-enjoy mo na siya, alam mo na yung mga execution, kung paano mo gawin yung mga pinapagawa sa'yo na mission. Unlike nung unang pasok, parang nangangapa ka pa na ano bang gagawin after dito? Papatanong ka sa sipan mo kasi di ka pa ganong oriented nung time na yon. Pero nung naka-experience ka na ilang buwan, is parang madali na lang i-execute yung mission. Kasi di ka naman nag-iisa pag-execute noon. Kasama mo naman lahat ng company nung i-execute yung mission. Kaya yun yung pakiramdam na parang malis na yung kaba dahil sa gamay mo na yung ginagawa mo. Ano yung kaba na yan, di ba? Yung lieutenant ka nga ano, ngayon, ano ka na kasi, no nerves na, talagang ano ka na. 11 years ka na sa atin sa FSRR, kaya no nerves ka na, naging commander ka na ng sniper company natin. Ano ka na, babad ka na. Pero nung panahon na yon, paano mo minamanage yung kaba mo? And answer this na parang gusto natin matuto rin yung mga susunod sa'yo na platoon leader. Yung pag-manage ng kaba is parang isarili mo lang talaga siya na huwag mong ipakita sa mga tao mo dahil pag nagpakita ka ng kaba sa kanila, mahawa. Parang sabi ng iba, nakakahawa yun. Kaya ang ipakita mo dapat lagi sa mga tao mo as leader is yung tapang talaga. Dahil parang minsan sasabihin yan nila, si sir nga, nandun sa unahan, tayo pa kaya? Ang ganun minsan na term na babanggit ng mga tropa, kaya kailangan tayo ipakita yung tapang. Yung kaba, suluhin mo lang yun. Suluhin mo lang yung kaba, sa sarili mo lang yun. Wag ipapakita sa mga tao mo. Galing ah. Nice point. Which is, totoo yun, di ba? Ipakita mo nakakahawa talaga yun, yung nakita nilang kabahan ka, wala. Talagang kabahan din yung ano. At the end of the day kasi, combat leadership talaga ito, no? Na, Yes, ano yung mga lessons learned mo sa combat leadership? Maliban dun sa sinabi mo na, yung huwag mo ipakita yung kaba mo, set the example. Ano pa yung mga sarili mo na mga natutunan dun na naging pundasyon mo, yung itong mga next firefights mo sa combat leadership? Pagdadala ng tao, ano yung mga ito pala yun. Ay mga realizations mo. Bali, pagdating naman sa encounter is like nung ipakita mo lahat alam mo lahat ng gagawin, then hindi pa dalos-dalos sa mga desisyon pagdating sa operation. Yung tipong nakita mo yung isang lugar na open, di mo pwedeng sabihin na i-assault agad doon. Dapat i-analyze mo lahat ng bagay, lahat ng factor, lahat ng what if, which makatulong din yung paghingi ng recommendation sa mga NCO, since yung mga NCO is mga veterano na talaga yan. Simula nung private yan sila hanggang dumating ng team leader. Kumpara sa nung time na second lieutenant ako or young lieutenant is sila yung pwede mong pagtanungan regarding sa mga operation, encounter, makashare sila kung anong gawin. Pero as officer, sa'yo yung final decision kung ano yung dapat mong gawin. Kung yung sinasabi ba nila is para sa'yo tama or kailangan mong baguhin yun, then yun yung i-execute nyo. Bilang isang platoon leader sa Marawi, ano yung mga hardest decisions na ginawa mo? Yung medyo mabigat na gawin na desisyon. Yung pinakamahirap na desisyon is yung meron kaming one time no na hindi naka-extract, pero no time na kami mag-extract dahil sa nun, may EP-50 na babagsak around mga 100 meters harapan namin.
Pero nung nalaman namin may babagsak na AP50, wala na kaming time na mag-extract. So, kung pilitin namin mag-extract nun, ma-expose kami sa open area na baka maging casualty pa kami. So, nangyari noon, doon sa building na inoccupy namin, parang buti na lang yung building na yun is medyo makapal yung buhos o makapal yung pader nun. Kaya ang nangyari is, sawa ng Diyos, kahit nasa 100 meter radius lang kami nung binagsakan is okay kami nung time na yun dahil nandun na lang kami sa loob ng building pero makapal yung pader ng building na yun kaya walang nangyari sa amin. Oh, grabe yun ah. Sige nga. Matindi to ah. Hindi kayo alam nyo may parating si FA50. Later part na namin nalaman na parating yung EP50, then, yun nga, bali, di na kami maka-extract kasi kung mag-extract pa kami, ma-expose kasi kami sa open area, baka lalo pa kaming maging casualty. Kaya, tinignan namin yung building na yun, medyo makapal naman yung pader, tapos may 3 pader pa nun. Then, doon na lang kami naramdaman din talaga namin yung yanig nung bagsak nun. Kasi ang FA50 hindi naman palaging accurate. I mean, tanggapin natin yon. Hindi naman yung, kunyari yung 100 meters, napakalapit nun. Kasi isang maligpitik lang, talagang maaring, yon. And then maaring, di ba, tumama sa inyo. Pasalamat na lang daw kami na walang nangyari sa amin. Tsaka, yung na-occupy namin ng building na yun is medyo concrete din talaga. Kaya walang nangyari sa amin. Grabe. Nung patapos na ang Marawi, anong naramdaman mo? Ano yung mga kuwan mo sa sarili mo na I'm part of history, di ba? Pero parang deep inside you, yung palang simula mo dito sa buhay mandirigma, sa Scout Ranger, di ba? Ano yung mga nararamdaman mo na nung patapos na? Yung patapos na yung Marawi is parang para sa sarili mo, masabi mo na yung ibang encounter parang madali na lang harapin. Kasi kumbaga nagawa mo yung ilang buwan na halos everyday encounter. Parang konti lang yung pahinga. Tapos kung may darating man, parang madali mo na lang magampanan. Pero yung susunod mo na encounter na 3 days mamaya, itong next episode mo, mabigat din yun, di ba? Mabigat din yun. Pero yung Marawi, ano yung alaala mo doon kasi di ba, doon sa mga na-interview ko, talagang dami nagpapasalamat ng mga civilian ba sa kanila, sa atin, di ba? Anong naramdaman mo nun bilang kapapasok mo sa serbisyo na naramdaman mo yung support ng tao sa kasundaluhan? Kasi bali yung kung is naramdaman yung support, then nagpapatibay daw dagdag ng lakas ng loob na gawin yung mga misyon dahil alam mong maraming nagsusupport sa iyo para matapos lang yung mga mission na gagampanan dun. Nice. First episode. Thanks, Aidan.